At isang napakaganda at pinagpalang gabi sa ating lahat, lalo na ngayon, nagsimula na ang buwan ng Disyembre. Merry Christmas po in advance. Okay. Welcome to another live broadcast. Ang bilin sa atin ng salita ng Diyos, tayo mga mananampalataya, tayo daw ay maging dapat asin ng mundong ito. Okay? At hindi lang yan, ilaw pati. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng asin, tayo ay nabibigay lasa. Ano po? Sa hindi magandang lasa ng mundo. At nagiging liwanag tayo. Gabay, pagpapala. At bilang mga Kristiyano, kinakailangan po yan ay talagang gawin nating intentionally kahit saan tayo naroroon sapagkat yan ang ating pinaka-walk, no, ng o lakad ng ating pananampalataya. Kaya ang mga mananampalataya nararamdaman tayo ng mga komunidad o kaya naririnig ba tayo, nalalasahan tayo. Kapag ang biyaya po ng Panginoon ay nasa atin, abay magagawa natin yan sapagkat yun ang disenyo ng biyaya ng Panginoon. Okay? Sa atin pong What's Brewing, yan ang ating pag-uusapan. At kahit na ikay mayroong negosyo o business, anuman ang iyong kalakaran sa buhay o kabuhayan, alam nyo, yan ang dapat na naituturo. At sa gabing ito, ano po, ay nako, ito maganda ito, mag-ama ito. Mag-ama, no? Isang doktora ang kanyang anak. At yung kanyang tatay naman CEO. CEO. Oo, ng kanilang bagong bukas na ang tawag mamaya natin sabihin. No? Okay. At kakapanayan natin ang mag-amang ito. Ayan, so abangan niyo po yan mamaya sa What's Brewing at magandang patutuurin po ang dapat na nararamdaman across all ages katulad nga po ng sabi ni Bishop. Tamang-tama naman po ng ating special feature ay Youth Weekend din ng Lighthouse Youth Fellowship. So ano nga po ba yung mga kaganapan at resulta ng kanilang 2-day celebration? So ang niyo pong palalampasin ang kwentuhan na yan mamaya sa Espresso Self. At sa Health Talks naman, feature naman po natin ang Deaf Ministry as we celebrate the International Day of Persons with Disabilities this December. Ayan. So we hope you'll be blessed with our topics tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Ressa Abante Yebra. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayun, alam mo, Ressa, nung isang linggo, kami, dalawang araw. Wow. Pumunta kami ng ano ba ito, 5 yatang lugar. Una, Tugigaraw. Tugigaraw. Sa norte pala lahat sa norte yan. Pagkatapos, lumipat kami sa Ilagan. Tapos, lumipat kami doon sa Aurora. Tapos, lumipat kami sa Rojas. Pagkatapos, lumipat na naman sa Kawayan. Wow! 2 araw yun. At alam nyo, napakaganda sapagkat ako mismo pinagpala ako sapagkat itong mga miyembro ng ating lighthouse, no? Kahit saan sila pumunta, anuman engagement, dala nila kung ano ang katuruan, kung ano ang ehemplo doon sa mismo mga komunidad at nag-aabot pa sa mga ilang kapwa natin ng mga Baptist churches. Yes. Hindi lang mga kapastoran, kundi mga churches mismo. Yes. And so we introduce, bibigyan natin ng magandang pag-uusap ito sa ating What's Brewing ngayon. And we welcome, ito hindi na bago itong doktor. Sikat po yan sa ating Health Talks. Ating guest expert. Yes, of course. At siya ang pinaka-head actually, head physician ng ating Lighthouse Watch. Actually, of course, Dr. Aika Isidro Villasor. Baliktad yata. Villazor Isidro. Yun pala. Okay. Nagkabaliktad, ano? At isa pa, ang kanyang ama. Ama ito, ha? Pambira, isipin mo, no? Ang sabi mo kanila, hindi sila magkakapatatanggi ng mag-ama. Okay. Ang mag-ama naman, ito si Hernan Villasor. Ay, magandang araw sa inyo. Ayan, ayan. Okay, bumati muna kayo. Good evening, Bishop. Good evening, Ressa. So tama yon, straight from Isabela. At parang kahapon lang, Bishop, nung nandito ka sa amin. Oo nga. Ayun, Nan, ikaw. Bishop, at
Gandang gabi po sa mga nanonood po natin sa different platforms. Yes. Ano ginagamit nila. Oo. Alam mo, si Hernan, bahagi ito ng leadership ng Lighthouse. No, isa siya sa ating mga sentinels. Sentinels. Ibig Sa sabihin, district po namin yan, Bishop. sa Lighthouse district District nyo. number 5. Oo. Andaxora, Yes. Novaliches, yun po yung Kasi sa cover. Lighthouse, hindi lang tayo naka-organisa bilang mga miyembro according to ages, kundi according to where we actually live. At hindi lang yan, according to yung ating kabuhayan, yung ating discipline. Ay napakaganda. Kaya dito tayo, yung ating mga medical practitioners, ay naka-organisado sila. Okay. Now, ipaliwanag mo, Dr. Aika, no? Ano ba ang dahilan kung bakit nagawi tayo ng inyong lugar? Yes, Last week. Bishop, no? Opo, no? Nagpapasalamat po ulit kami sa inyo, Bishop, at dinaluhan ninyo ang Thanksgiving and Dedication Ceremony po ng Juan Dialysis Center, City of Ilagan, Isabela. Ito po ay isang freestanding dialysis unit that we currently operate 12 units, no, to render to almost 70 plus patients po. Yun nga po, nag-dedicate and nag-Thanksgiving ceremony po tayo noong November 28. Yes. Oo. At ikaw mismo ang iyong pinaka focus, specialization bilang doktor ay you are a nephrologist. Yes, Bishop. I'm a adult nephrologist or kidney disease doctor po. So, I see patients na matataas ang creatinine levels and also dialysis patients po. Ayun. Kaya itong inyong ginagawa ngayon, swak na swak sa iyong field. Okay? At kahit kayo ay medyo nasa Ilagan na, no? Kayo naman din nasa Rojas naka-base. At lalo na yung tatay mo. Nandito lang yan, taga dito yan. Pagkatapos, syempre, naririyan na. At siya ngayon, ano nga ang tawag? Juan Dialysis Center. JDC. Yes, Yung Juan, actually, Juan yun. Juan, parang Juan de la Cruz, ganun ba yun? Oo, yun. Yes. Sa mga okay. At ngayon naman, Hernan, ikaw ang tumatayong CEO ng buong Juan Dialysis Center. Opo, Pastor. Ako po yung CEO ng Madami JDC. Pastor, CEO, technician, Marami kong hat, Pastor. admin, All around pala. all around. Sir Hernan. Napansin ko nga yun all around Pero siya. napaka-challenging po, Bishop, lalo pag nagda-dialysis po, di ba? Kasi may mga studies din kami ng mga ganyan po sa healthcare. Gaano po ba ka-challenging, lalo sa mga pasyente po, yung nagpapadialysis na regularly, Doc Aika? Oo, kasi ang dialysis sessions, Reza, no, for patients with end-stage renal disease, they go to the center 2 to 3 times per week in a 4-hour duration. And nakaupo sila dun sa Lazy Boy, nakita ni Bishop yon for 4 hours, and they are hooked to a dialysis machine. I would tell the patients, yung dugo nyo po, no, will go out of your body. Obviously, not lahat ng dugo. And then, parang wina-washing machine. No? Ayun. They better understand it that way, Bishop. Wina-washing machine yung kanilang dugo dun sa dialysis, and it will go back to them na mas malinis. Parang artificial kidney nila yung dialysis. Yes. Para bang ibig sabihin, nilalagyan ng in-out yung dugo, pagkatapos may isang machine para linisin yung dugo na umiikot sa buong katawan. Parang Sa 4 pinifilter na oras. Grabe, no? 4 hours po. 3 times a week. 3 times a week. And mahirap siya, Reza and Bishop, kasi most of our patients kinakanulate o parang tinutusok, no, yung ugat nila, 2 tusok yon every time na ida-dialysis sila. So, masakit at mahirap din po yung pinagdadaanan ng dialysis patients, and we want to give them comfortable, no, environment. Basically, ang isang tao ay nag-undergo ng dialysis dahil nagfe-fail na yung kidney niya. Tama po, Bishop. Tama ba yun? Opo. So, anong percent ng failure nagsisimula ang dialysis? Meron po kaming kino-compute dun sa creatinine level nila, no, or ang tinatawag namin GFR. Kapag below 15 ml per minute, pine-prepare na namin po sila for dialysis.
Okay. I So ang see. dialysis, kapag nagsimula ang isang tao sa dialysis, ano na, Reversible yun pa na ba yun? yan? Or Reversible pa ba yun? wala nang Po, Bishop, no? Kapag na-diagnose na sila ng kanilang mga nephrologist na end stage, yun na po yung, or kidney failure, irreversible na po yun. And majority of them would have to be maintained on lifetime dialysis. Wow. Ayun. So, ibig sabihin, maraming mga kidney failures na cases dyan sa lugar ninyo. Mm-mm. Bakit kaya yun? Napakarami Dahil ano? po, Pastor. Ano ba yan? Dahil Diet ba galit yan? sa inyo ang Panginoon o ano? Hindi, ano Lifestyle nga? ba? Malaking bagay dyan. Sabi Ano, nila, Doc? Pastor, ano daw ho, kasi mga Ilocano dito, di ba? Ang Oo. dahil Ilocano, mahilig sa mga bagoong. It's another Oh. factor po, Pastor, pero according to study po, may mga risk factors among the most leading causes of kidney failure are diabetes and hypertension. So if those two are not properly controlled or managed, na uuwi po sa kidney failure and possibly po lifetime hemodialysis. Tama naman yun. Kapag ikaw may diabetes, hindi controlled ang sugar mo, talagang tatamaan ng Mga kidneys mo. organs. No? Yes. Kapag tinamaan, dire-diretso na lahat, damay-damay na. Okay. So tumataas yan ano sa Pilipinas kasi tumataas pa yung mga ganyan metabolic diseases. Oo. Tama ba, Doc? Yes. So Sa ating health talks, pinag-uusapan palagi yan, di ba? Mapunta naman ako kay Hernan. Yes, Pastor. Hernan, palagay ko napaka-pinagpala mo, nagkaroon ka ng ganyang anak ko. Ay, opo, talaga naman pa. Pinapasalamat natin yan sa Panginoon, Pastor. Nakita mo yan lumaki, Pastor. Oo nga eh. Talaga namang ikaw ay saksi yan. Oo nga, it's true, it's true. Talagang pagpapala sa Panginoon, Pastor. Pero ako'y humanga sa iyo dahil nung napunta ako dyan, kinausap kita, ikaw mismo ang on hands eh. No? Kaya ka naging CEO, laman ka na nga kinakausap mo ang mga nurses, ang lahat ng empleyado, kinakausap mo ang mga pasyente. Okay? Tinitingnan mo kung paano gumagana ang mga iba't ibang bahagi ng sentro. Wow. Pati ba naman yung paggawa ng paglinis ng ng tubig? Oo, pati yung paglalaban ng mga kung ano-ano. Anyway, ipaliwanag mo at bakit diyan sa Ilagan? Alam ko taga Rojas kayo eh. Malayo-layo 'yan. Katulad, Pastor, nung nakwento, nung andito ka, nabanggit ko sa iyo, ang original plan is Aurora talaga. So, okay na ang mga plans, is financial, ang supplier, nandun na lahat eh. Pero hindi nagpe-pray kami na bakit hindi natutuloy yung mga issues and delays na nagka-come up. And then we fervently pray for it, pero hindi muna ibinigay ng Panginoon sa amin. So, naging way is yung nag-uusap kami ni Aika at sabi ni Aika, "Dad, ang dami kong pasyente. Dinadala ko pa sa Kawayan, sa Rojas." So, yung distance ng Pastor is from Manila to Malolos, Bulacan. Oo. So from Ilagan to Rojas or from Ilagan to Kawayan is like from Monumento ni Jose Rizal, yung kilometer 0, up to Malolos, Bulacan. And 3 times a week, 4 hours, kasalang sila dun sa machine. And masyadong heavy yung toll sa kanila. After ng 4 hours, babalik sila sa bahay. Uuwi pa. Maintindihan ng ating mga nanonood, kasi kapag ikaw ay magdadialysis, tapos malayo yung sentro, no, na kung saan kayo dadialysis, hirap na hirap yun. Totoo. Mahina ka na, tapos uuwi ka pa. Kaya ibig sabihin, naghanap kayo ng lugar na medyo mas malapit sa karamihan ng mga pasyente. Hindi ba, sana pinabayaan nyo na lang kasi kita yun eh. Hindi ba? Hindi ba pwede yun? Pastor, yung sa akin po, nararamdaman ko po yung ano nila no? Kasi ako yung lagi nila nakikita, doktora, hindi ko kaya mag 3 times, 2 times a week lang kasi ang layo po. So nakita ko and along with other nephrologists na mas may urgency, mas nangangailangan urgently ng center dito po sa Ilagan.
Kasi dumadami po yung morbidity dahil dapat 3 times sila nagda-dialysis, they opt to do twice kasi ang layo. Oo. Sabi ko po kay Dad, explore nga natin, baka meron tayong makitang magandang location Ayun. sa Ilagan. And then binigay naman po sa amin ng Panginoon tong current location namin along the highway, very accessible to patients. Ibig sabihin, hindi kayo tumigil sa kung ito lang yan Oo. kabuhayan natin ito, business ito. You went above simply just having a business. Sapagkat inintindihan niyo yung kalalagyan ng mga pasyente and that with compassion. Di ba, Hernan? As pastor, yung nabanggit ko po sa iyo, it's more on the Oo. compassion side, not on the business side. Oo. And we treat So- the patients, Bishop, no, sabi ko nga, as family, hindi po as... Yun ang isa pa. We care for them Oo. as family. Kung meron silang kailangan, they go to us and we try to extend kung ano man Yes. Hindi lang po kami, no? Hindi lang po ako as head, hindi lang po si Daddy as owner, pero we cascade it to the staff. Yes. So over and above yung Right. requirements for a business, you went above it and you applied compassion. At hindi lang yan. Yung Sabi sinasabi ni nga Dr. Aika na bawat pasyente, parang bahagi na ng pamilya nila. Kinakausap as in, abay, bilib ako eh. No? Now, anong naging resulta niyan sa pag-abot nyo? Ano ang reception ng mga pasyente? Hernan, sa inyo? Talaga pong yung pagmamahal na pinakita po namin sa kanila, Pastor, sinusuklian din po nila ng pagmamahal kasi nakita po nila, ang patient kasi yung sa sitwasyon nila, pag hindi mo, if you just treat them as patient and not as your mom or as your dad, as your brother, sister, mararamdaman nila yun. May impact yun sa... So, pati yung recovery nila. Teka, liwanagin muna natin. Tatakbo ka ba sa 2028? Hindi. Walang politika, Bishop. Wala doon. Ayan. Ministry area po talaga. Malapit lang po yung tayo sa kanilang pasyente, Pastor. Hindi ko yan Ayun. influence. Yun ang gusto kong marinig eh. Kasi alam mo syempre karamihan naman. Alam mo, ito PhilHealth naman, hindi ba, no? Meron namang ambag sa kanila ang gobyerno. Pero tayong mga tao, no, mga doktor, mga naggagawa ng mga clinic, dapat gawin natin yung ating role. At lalo na mga mananampalataya tayo, yung biyaya ng Panginoon ang ating iabot sa kanila. Hindi lang gospel. Kasi binubuhay natin yung gospel eh. Okay. So napakaganda. Pero hindi lang yan eh. Kasi nung binuksan yung nyo, lalo na yung diagnostic center ninyo, doon naman sa Rojas. No? Nagbilin pa ako sa kanila, Reza. Na, sa churches nga daw po, sabi niyo may hindi lang. impact. Sabi ko, i-extend din nyo kasi yung mga pastor, hindi naman nagpapa-check up. Yung mga iba nga sa kanila, parang hindi pa alam kung ano yung kinukuryente. Tama ba? Ikwento mo nga. Ikwento mo nga yung Doc Aika. Oo. Sa Max Health Diagnostics, Bishop, no, yearly, we extend to pastors and their wives, kung kasama po nila, and we give them wellness package po, no? So, it consists of laboratory procedures, ECG, and chest X-ray, para po ma-diagnose kung ano man po ang kung anong sakit meron sila. And we also talk to them in terms of proper diet, exercise, and how to monitor itong mga common na diseases. And they're very blessed and thankful kasi some of them, Pastor, nung kinuhanan natin ng lab test, nag-follow up na po sa akin, and marami sa kanila may findings. May sakit. Okay. Oo, so na-advise po natin, mag-follow up kayo, Pastor, para po ma-monitor natin to. And they're very blessed. At ipinararating nga din po nila, Bishop, sa inyo ang pagpapasalamat na nabigyan sila ng ganoong oportunidad para ma-monitor ang kanilang health status. Natatawa nga. Hindi ko alam kung sino nagkwento sa akin. Ikaw yata, Hernan, dahil nung in-ECG sila. ECG. Kasi may mga ganun nilalagay daw pala magpa-check dito. up kinukuryente. Tama ba yun? Tama po. Yung ibang pastor po rito sa Region 2,
first time po nila na nagawa yun, yung ECG and even X-ray. Kaya nung Oh. paglabas po nila ng X-ray room, nagkukwentuhan sila sa lobby. Ganun pala yun, tatayo ka, yung dibdib mo. So, naisip namin, first time nila na naka-experience nung ganong medical services na in-extend ng Lighthouse BBC dito sa Region 2. So kaya we are very thankful na nagamit po Katuwa. tayo ng Panginoon na ma-extend yung ganong tulong sa kanila. Napakaganda. Ngayon, ang pinakamaganda nito, Reza, hindi lang tayo nag-dedicate nung Juan Dialysis Center, hindi lang natin binisita yung Max Health Diagnostic doon sa... Anyway, bago yan, meron kayong Max Health Diagnostic sa Rojas at sa Aurora. Yes, Tama, Bishop. ano? Apo, Okay. At ito namang Juan Dialysis Center ay meron na doon sa Ilagan. Ilang ano yan? Ilang upuan? At gaano talaga ang capacity dapat niyan? Ang binigay po sa amin ng DOH is 25 units. So we can cater to 25 dialysis machines. Right now, we are operating 12 units, Pastor. So we are on our almost 70 patients na po yung nakikater namin with the current operation po namin. So ano yung cycle ninyo? Halimbawa, anong oras kayo nagbubukas? Anong oras nagsasara? Open po ba May yan sa shifting ba lahat? yan May ganun po ba na? Yes po. So 3 shifts po. So we open at 5 a.m. So 4-hour duration po sila. So 5 to 9. Yun yung first shift po na tinatawag. And then 9 to 10 a.m. meron pong disinfection. And then the second shift po is 10 to 2 p.m. 10 a.m. to 2 p.m. And then 2 to 3 p.m. po disinfection ulit. And then yung last shift po namin is 3 p.m. to 7 p.m. Wow. So ibig sabihin how many patients do you cater to right now in what you have? In a day, Pastor, we cater to 30 to 35 patients per day po. Per day. So if some of them po 2 to 3 times a week, 2 to 3 times a week, ang patients po namin ngayon nasa 70 to 80 na po. Ganon. Hindi pa full capacity yan, kalahati pa lang kayo. Kalahati pa lang po, opo. Okay. Kailan kayo mag-full capacity, the Lord willing? Inaantay lang po, may lag po ng dialysis machines ngayon. So, yung delivery po ng machines from Germany, medyo mabagal po ang pagdating. Right now po, dun sa natitira naming remaining 13, dapat may 2 machines na dumating. So, 14 na po yung machines namin dito. So, yung mga natira po, for delivery pa po. Yes. At alam mo, ang isang bagay din dyan, Reza, and I will say this sa programang ito, yung paggalang ng komunidad, ay nakita ko nung dedication sapagkat nandun yung mayor. Nandoon din ang head ng Red Cross. Wow. 'Di ba? Yung partnership ay napakaganda. Mga businessmen nandoon din. Lalo na yung inyong kinalalagyan, mismo yung may-ari ng yung place ninyo napakataas ang paggalang sapagkat nakikita nila na hindi lang ito business. Right. Ikaw magsabi niyan, Hernan, ikaw ang kausap nila Yes, so si Don Pepe ang tawag namin. Pepe, we. So, sinama niya po yung kaibigan niya dito sa dialysis center, tinuro niya po. And then sabi mismo ni Don Pepe, alam mo brother, sabi dun sa kaibigan niya, sila hindi ang priority nila is business. More on compassion dun sa mga pasyente rito sa Ilagan. Sabi niya gano'n. Kaya natuwa ko na nakita niya yung ganong motibo nung pag-put up namin ng business po rito. So sabi ko, kaya Don Pepe, totoo po kasi ang mga owners po nito ay mga Kristiyano. Kaya yung compassion po hindi mawawala sa amin. Amen. So hindi lang pala mga pasyente po nakaramdam, pero yun even the leaders ng community. Totoo. At dama ko nga kahit kausap ko yung head ng Red Cross, napakaganda yung partnership ninyo. Anong kinalaman ng Red Cross sa prosesong inyong ginagawa? Bishop, a week before tayo nag-Thanksgiving, we had blood letting program. Dahil po yung mga dialysis patients, sila rin po yung
most commonly nangangailangan ng blood transfusion. Blood transfusion. Ayun. Yes, and we do it po during dialysis. So we were able to collaborate with them para po pag mangangailangan ang pasyente namin ng dialysis, ng blood transfusion, hindi na po sila mahihirapan. Sabihin lang po nila or makita lang po ng Red Cross na ang request po ay galing JDC. Immediately po, no, marireleasean po sila ng blood for their consumption here po sa dialysis unit. Napakaganda. Kaya ang nakita ko doon, no, hindi lang ibig sabihin collaboration sa iba't ibang bahagi ng lipunan, no, ibang-ibang mga businessmen at iba-ibang mga opisina o mga Ng gobyerno. in fact, kung ano man yung dinadala ng gobyerno, syempre para sa atin, alam naman natin talaga ang design kung bakit may gobyerno government. Yes. Okay? Human government, design yan ng Panginoon Good. upang mag-abot ng mabuti sa tao. Okay? Pero kinakailangan para ang mabuti sa tao ay makarating, kailangan ninyo. Yeah. Okay? So kayo ang talagang tagapaghatid ng bagay na iyan. At pag nag-ahatid kayo ng kabutihang iyan, pinapackage nyo ng kumpleto. Hindi nyo na pinabibigat pa. Kaya dapat binibigyan kayo ng award ng gobyerno. Di ba? Okay. Alam mo, napakaganda eh. At lalo na, merong Max Health, yung diagnostic naman. Para kung anong kinakailangan pa, ay napagsisim. Ng mga labs. Oo, ang mga lab test na pag... so in a way, halos kompleto na yung inyong serbisyo na ine-extend sa tao, Dr. Aika. Yes, Bishop, no, kasi sa dialysis patient, kailangan po nila ng monthly laboratories. Ayun. Po yun, no? So, ginagawa po namin, pinapasa po namin yung kanilang blood specimen sa Max Health Diagnostics. Meron din po silang ini-inject na erythropoietin injections. Free din po, no? Wow. As in, wala po silang binabayaran, no balance billing po, zero. Minsan nagugulat sila, Pastor, no? Kasi Oo. with the kind of center na binibigay namin sa kanila. And nagugulat sila, wala po talagang babayaran, ma'am. Sabi po ng mga staff namin, nagugulat sila, wala po. So they're very thankful po na merong ganito pong center sa Ilagan ngayon. Ako naman bilang inyong pastor, ako'y talaga nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang ating katuruan dito ay nagiging buhay mismo ng mga miyembro. Well, anyway, ikaw na Hernan siguro kaunti na lang ang ating oras, pero mag-extend ka ng imbitasyon sa lahat. Lalo na yung mga nasa lugar na yan, no? Sa Ilagan, sa Aurora, sa Rojas. Ayan, sige, ikaw, nasa iyo ang pagkakataon. Magandang gabi po sa mga taga-Ilagueño or dito sa vicinity ng Ilagan, ang kapit town, ay meron po tayong first free-standing dialysis center in the city of Ilagan. Ibig po sabihin is, this is not connected to any hospital na naka-attach. So, kauna-unahan po sa Ilagan tong JDC1 Dialysis Center. Moderno, malinis, makabago at very competent po ang mga staff, pati ang mga nephrologists. Pinangungunahan po ng aming medical director na si Dr. Aika Isidro. At ang mga attending physicians po ay talaga po namang high quality, kumbaga talagang high skill po talaga. And even our mga nurses po ay mga certified HD nurses. Magaling. Okay. Very well said. Maraming salamat, Dr. Aika Isidro, of course, Hernan Villasor, at pagpalain kayo ng Panginoon. And more grace ang bigay sa inyo ng Panginoon para sa lahat ng engagement. Thank you so much. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang ating Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Boy Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Alam mo, Erica, no, itong nakaraang weekend ay pinagdiriwang ng youth fellowship natin yung kanilang tinatawag na Youth Weekend. At ang tema nga ay Anchored, Settled in Faith, Secured by Grace. Balita ko talagang buong buhay nila, talagang inialay nila para sa preparation. Medyo mabigat yung preparation ng ating mga young people para dito sa Youth Weekend nila, kasama din yung musical.
Yes, Gabby. Actually, nakikita ko sila na parang everyday, no, after school, yung iba dito na dumidiretso, naka-uniform pa. Dahil yun nga, marami silang pine-prepare dito. And syempre, nakakatawa na makita na busy sila, no, hindi lang sa school stuff, kundi pati na rin sa ministries na imbes na iba yung pagkabisihan nila, ay busy sila sa kanilang mga gawain para sa Panginoon. Kaya naman, for today, we are excited to know the results of their Youth Weekend. At kasama natin muli ang ilang leaders ng ating Lighthouse Youth Fellowship dito sa Lighthouse BBC Tatalon sa main natin, no? So let's welcome to Espresso Self si Raj and si Ate Christine. Yeah. Hello po! Hello. Oo, syempre wala ka pang pamilya, Erica, pero ako parang mga anak ko na rin ito, mga to, no? Yes. Pero, Sila parang mga tita-tito ko. Pinsan. Ayan. Pero siguro pag-usapan na natin itong inyong, yan, mainit-init pa, no, na Youth Weekend. So, nabagit ka ni Gabby na ang inyong theme ay anchored, no? Settled in faith, secured by grace. So, siguro, ano ba yung nag-inspire siguro sa inyo or sa inyo ba nakuha itong phrase na to at ito yung naging theme nyo for this year? Well, for sa akin po kasi marami po mga kabataan na naka-experience po ng stress and mga doubts po and also mga pressure sa kanila po. Kaya may tinatawag po namin na anchored, which is a significance of faith in Christ po siya. Yes. Anything that you wanna add, Kuya Raj? Sa pagdating kasi sa school ninyo, sa mga friends ninyo, I'm sure you're also going through different challenges, no? Yes, Maybe you can share also. Other than that po, it was also inspired by the fourth quarter po that was announced po by our pastor. And we also took it from the things we noticed po from around Tatalon po because that was our target audience po other than the kabataan po here in Lighthouse po. Thank you for that. Thank you for those answers, ha, Kuya Raj and Titin. Let's talk about the Youth Weekend. No? It's an annual thing, malaki preparation. Pero ano yung mga activities, ano yung mga events na ginagawa niyo during this Saturday and Sunday every once a year? Well, for us po kasi we're more on, nagpa-practice po kami since nakaka-pressure din po, marami po mga bata nagnonood po sa amin. And yun nga po, parang nakaka-excite din po sa kanila showing our movie theater po na anchored, which is believing in grace and having faith with God po. And nakakatawa, Gabi, no? Kasi nakikita natin sila, I think every other year, ang ginagawa nila ay Bible quiz or Bible drill, no? So, doon nakikita natin sila talagang inaaral nila yung mga questions. And syempre, napakaganda kasi ang mga question doon ay mga doctrines natin, no? As Biblical Baptist and as Lighthouse Bible Baptist Church. And ngayon naman, ang naging parang presentation ninyo ay isang musical. So, siguro you can share, Raj, ko ano ba yung mga naging preparations nyo dito sa musical na to. Kasi balita ko, nag-auditions din sila, Gabi. So, aside sa Sumali ka Lighthouse ba dun? Theater, gusto ko man, kaso hindi pumasok yung age ko ata. Sige, Raj. For the musical po, most of the preparation started after baccalaureate po because the baccalaureate month was also very busy. Pero our rehearsals po was Friday and Saturday po. Yun po after school. Pero besides that po, that's for the ensemble. The leaders po for the writing committee and choreography, we had practices din po during weekdays. For the musical po kasi itself, it was really the main part of the youth weekend. Yeah. So compared po sa other youth weekends where there was more activities, this one is really revolving po around the musical. Musical, no? I'm curious, Kuya Raj, no? Ano yung parang naging inspiration nyo of coming up with the musical? Bakit musical yung format? May kinalaman ba to sa, yun nga, may musical yung sa theater, Lighthouse Theater Philippines natin yung Punatulo for the 50th anniversary next year? Or meron din bang, to some extent, contribution yung pagiging nasa pamilya ninyo, no? Of course, you're a son of the great writer, director, theater actor, no, Miss Ma'am Gina Marquez Manawis. Ito sa first question ko, bakit musical yung napili niyo? Actually po, the musical idea was supposed to be last year. Pero it was pushed pa this year because we didn't really have enough time pa last year. Pero the idea to have the musical itself was already planned a very long time ago po by Kuya RJ, which is our LYF president.
Who is also your brother. It runs in the blood talaga ng Gabi. And siguro ang nakakatawa, Gabi, kasi yun nga, nabanggit din ni Raj kanina, yung baccalaureate, no? So, hindi lang actually ito yung mga events ng ating mga youth, no, dito sa Lighthouse. So, nakakatawa na makita na very involved talaga sila, na yun nga, kahit na alam ko, nabanggit nga ni Christine yung parang yung workload nila sa school, ganyan. Yes. Pero at the same time, they were able to juggle, no, and for sure, nag-excel pa rin naman sila sa school. Siguro, Christine, from your experience, ano yung masasabi mong siguro challenge, no, na ito nga medyo parang left and right yung ginagawa nyo, and at the same time, ano yung blessing naman sa iyo na maging part ng Lighthouse Youth Fellowship? Well, for me, sa akin, it's a blessing for me po since, meron din po ako nasa struggle po na mga nakaka-pressured and doubts po. And when it comes to mental problems po, I usually magsasabi po sa mga youth leaders, groups, and also my friends. And nakakatulong po sa akin by the word of God po to overcome our challenges po. May gusto ka ba i-add, Raj? Actually po, it's one of my first times po to have like a major leader role po in the event. So it is really a lot of work po. Just actually kind of crazy kasi parang everything changed in terms of juggling ministries and school po. Pero I would like to say din po, from what Christine said, it was really also with the help of our fellow leaders and people po in the church who helped us to achieve ito po, the musical, which we're gonna present po today and yesterday. Nakakatawa, Erica, no? Kasi we're looking at these young people now, no? Siguro after mga 3 years, mas tangkad na sila sa atin. No? Ngayon nga parang malapit na. Tsaka potentially sila na yung mga next in line na mga leaders natin. And who knows, even mga host siguro ng Lighthouse Cafe, no? Pwede natin ipasa ang baton. But going back to that, I maganda yung sinabi mo na juggling and experiencing this and that. Compared sa, I'm sure you're also doing, school stuff, may mga projects din kayo sa mga clubs ninyo, sa mga organizations niyo. How different yung treatment and yung experience niyo when it comes to, something for the ministry, something for the ecclesia? You can start with you, Kuya Raj. Okay po. For me, it's not that much different po because in my experience, it's all really leadership in general, whether in the musical or in school. This helped me po also in school because the things I learned po here in church as a leader in the musical, I also applied po in school when it comes to leading po. Pero in the other way around, kasi it's also important po, to become a good leader, you also have to be a good follower. So, whether I was a leader or not in school, it also helped me as well as getting this role in the musical po. How about you, Christine? Well, same lang din po kay Kuya Raj po din about leadership po. Since ako naman po as a normal student naman po, I usually tell my mga friends ko po na parang sharing the gospel po, yung gusto nila pakinggan, and they really appreciate po sa akin na by sharing the word po. And I believe, no, Gabi, naalala ko si Christine, isa din siya dun sa may mga nadalang mga visitors na dito sa Lighthouse. No? Siguro ano naman yung na-feel mo na yun na nakapag-invite ka ng inyong mga friends po dito. At siguro kung mayroon silang feedback na of joining us, if you can share. Feedback po, feeling ko they were really appreciated po, and seeing the gospel po, nakakagulat po din po. And they inspired po sa sasabi po ni Pastor yun. So which is yun naman talaga yung main Yes, goal natin, no, na madala even. Correct, Hindi lang yung ating community, kundi pati yung ating mga classmates. So siguro follow up lang, Gabi, no, if ano yung mga naging siguro personally efforts nyo, no, na para ma-invite yung ating community, yung, para dun nga sa ating Youth Saturday, and even yung inyong mga classmates sa school. Okay po. In terms of inviting po, outside po the school, we had saturations po where we invited kabataan po sa labas ng church. Sa community. Yes, po in the community. That was every Saturday po, I think. Inside naman po sa school, for me, I was showing them po clips of our practices, and they was very interested po. And then minsan, kinukwento ko rin po yung mismong storyline po as one of the people who helped write it po. And they were very excited to go po. Yes. Let's talk about yung highlights, no? Yun na, yung youth weekend, yung Saturday niyo. How many young people attended yung ating naging programa?
In terms of the number po, we were still counting po. Mm. Pero I think as registration team, right? 200. 200 plus po siya. Wow. Wow, ng mga kabataan. Yes Oo. po. And ano yung mga age, ano yung age bracket nila? May nakita po ako na mga mga 8 to 20 up po. Kaya nakakagulat po din. And sabi ko, OMG, excited ako manood sa mga ganito. Like, what would the expression? Tapos, ayun po, nakakagulat sila and na-excited po sila sa panood na po ng ng aming anchored po. No. Tsaka nakakatawa dun, blessing dun, America. No? Kasi nakita ko yung ibang glimpse ng programa eh. No? Yeah. Iba, may mga naka-assign sa ushering, na nagsusuway ng mga maingay. May mga naka-assign sa pagpapagames, may naka-assign dun sa musical mismo sa hosting. No? So I'm sure it was a good learning experience and parang for your building up na rin, no? Kuya Raj, at the team. No? Yes. Kumusta yung naging nakita niyo working together ng mga kabataan natin for this event? Ikaw muna. Sige. For me po kasi, it's so nakaka-blessing po na maraming mga kabataan pumunta po sa aming movie theater po ng Anchored. And syempre, may sharing of the God po, ng mga words of God po. And na-inspire din po sila sa mga gawain. Then, ay For me naman po, in terms of teamwork, it was very seen po. Because in terms of schedules, not everyone was able to go, of course, po, every Friday, Saturday. So, I see po sometimes where those who were able to go, for example, last Saturday, they are helping the ones who were absent so that they were able to keep up with what they missed po. Wow. So, nakakatuwa, no? Kasi nga yung working together talaga, no? Na syempre ito parang kung isipin natin, baka isipin ng iba, parang maliit lang siya. Pero actually, yung more than 100, 200 people na makakapanood nito, siguro nandun din siguro yung pressure talaga, no? Na ito, magpa-perform kayo. Siguro parang a glimpse lang nung inyong play. Tungkol saan ba siya? Ganyan. Parang narinig ko kwento ng, yung naging title, no? Kanto. So, ano naman yung, siguro konting kwento lang ng story nung naging musical. And baka siguro mapalabas do sa GCTV. Oo nga. The entire story po revolves around a family where the mother po was very faithful sa church and the father wasn't po. Pero the father po was very influential to their oldest daughter po, which was si Ate El, whom saw the church as like a burden to the mom kasi ang dami po niyang ginagawa. Pero when the mother died po, that influence kay Ate El also spread to her younger siblings, which was Takambal. Pero sa mismong musical po, you can see their journey on how that mindset changed into how they all went to church together po as a family. Alam mo, as parents talking about yung kanilang theme, no, we can't stop them naman na kumbaga magpalaot sa karagatan, no. Parang we can only do so much to protect them, pero they also need to really go through it. What we can only do is to strengthen them, yun nga, to make them to be settled and secured, no? And what better way than, of course, dito sa ministry sa Ecclesia and through the Word of God. So maraming salamat sa inyo, Kuya Raj, Ate Tin, and we're following the footsteps of your Ate Erica, no? Kasi may movie rin siya dati ng youth weekend time nila, Basahan. Yeah. She was the lead actress there. Yan. Pinapanood mo pala, Gabi. Lagi ka So, pa ayan. favorite ko yun. Mga lagi nilalagay sa GCTV. Yan. Pero again, maraming salamat sa ating mga Lighthouse Youth Fellowship. And again, congratulations dahil for sure naging successful ang inyong youth weekend. So, press on. Press on and continue to set your hope and your sight in our Lord, our God, and doing His will. At patuloy-tuloy po ang ating blessings, no, at ating good talk. Susunod na po ang Health Talk. Welcome to Health Talks. Every December, we celebrate the International Day of Persons with Disabilities. At napaka-significant nito dahil nais natin na kahit ang ating mga PWDs na kababayan ay maging productive citizens ng ating bansa. Maganda na sa ating bansa ay nagiging slowly na inclusive na tayo sa ating mga kababayan. And in fact, marami na ang mga small businesses na nag-i-employ sa kanila upang maging productive sa kanilang mga buhay. And for today, we are featuring some of our members na mayroong ministries for our differently abled members gaya ng Deaf Brethren. So welcome to Health Talks, Miss Daisy Koo and Miss Ashana Cuino.
Welcome po! Hello. Yan. So happy that you're joining us. So pwede po ba ninyo kaming simulan or pwede niyo po bang simulan ang discussion na kung ba't po kayo nag-aral ng sign language of course and mahirap po ba ito na matutunan per your experience? So siguro po si Miss Daisy po muna. Bakit ako nag-aral? Ano yan dahil lang sa church. Gusto ko lang makatulong sa deaf na interpret habang may nagpi-preach, gano'n. Nakita ko lang yung isang member natin, so na-encourage akong mag-aral. Sa hirap, actually hindi. Pag gusto mo talaga siyang matutunan. Kasi merong iba, nagtatry mag-enroll, pero once na na-try na nila, parang na-realize nila, mahirap pala, so ayaw na nilang mag-continue. Pero sa akin kasi, mabilis ko siyang naaral kahit self-study. Ayun. Wow. So, ang reason talaga is for the ministry. Yes, at saka sabi nga po kadalasan natin nasasabi na kapag kapag gusto mo talaga talagang mag-e-effort ka, may paraan, yan. So ikaw naman Miss Shana, Teacher Shana. Yeah, thank you Miss Antoinette. Dalawang reason. Una kasi field ko siya. Major ko ay special education. So, kailangan ko siyang aralin kasi nga, syempre baka may students kami na hearing impaired. So, at least, una, wala talaga akong background noon. So, I have to study doon. Tapos, pangalawa, tama po, kaya Ate Daisy, same din po, para din sa ministries. Kaya, agree din ako kay Ate Daisy na hindi siya mahirap pag gusto mo talaga siyang aralin. Like, mag-e-enjoy ka. Pero, yun nga, sabi din na parang yung iba nahirapan, feel ko kasi parang hindi nila, wala lang, parang may masabi lang sila na gano'n. Pero kung with heart naman talaga, di ba po, mabilis talaga siya. Mabilis talaga. Yeah. In terms of duration, kahit na lang po, estimate nyo lang po, nung gaano po kayo kahaba siguro nung tinatry nyo siyang unang aralin na talagang parang kahit basic lang natutunan mga in a week makakapag-converse na po ba or in a month, ganyan? Hindi ganun kadali. Hindi ganun Actually, kabilis. dun sa where I really graduated, or I got my certificate, 10 weeks siya. 10 weeks. So, 10 Saturdays or basta 10 session siya. Pero after nun, may hirapan ka pa rin makipag-converse sa deaf. Usually, spelling sila, word per word, mga ganyan. Matagal. Actually, siguro mga Years? hanggang Years hanggang din. Kasi, kahit ako nung skill siya, graduate no? na ako, nahirapan din akong makipag-usap pa sa deaf. Ito lang recently na kaya ko na silang maintindihan, magkwento sila ng mabilis na nababasa ko na sila. Pero before talaga anong sinasabi nila? Kailangan ng tulong, gano'n. Kasi skill nga po siya na nahuhon. Pero sabi niyo nga po, siguro hindi siya hindi siya maikling panahon. Pero siguro yung hirap, kaya po siya na matutunan talaga. Tsaka very important kasi yung exposure mo rin sa community ng deaf. Hindi ka matututo talaga ng mag-isa. May libro ka, aralin mo mag-isa. Pero if you're not talking with the deaf, hindi mo talaga siya magagamit. Mahuhon. Opo. May ibang way din kasi to communicate with them Hindi lang siya yung spell ka ng spell. Hindi rin. Oo. Ibang klase talaga sila magsalita. Opo. Yan. Yes. And so, speaking of the community, so syempre ito po, meron na tayo ngayon na, or hindi po ngayon nag-start lang ang ating deaf ministry sa Lighthouse. Medyo matagal na panahon na po siya. No? So, can you tell us more about it? Ilang members na po tayo ngayon na siguro nasa deaf ministry, or ilan na po yung siguro regular na nakaka-attend, at tuwing kailan po kayo nagmi-meet? May mga special fellowship po ba kayo na ginagawa? Yeah, siguro si Miss Shana naman. Yeah, thank you, Doc. Members po natin, tama natin, 14 na sila. Pero yung baptize, yung attendees natin is 14 or more. Pero yung nagpa-baptize na is 6. Amen. Pero faithful naman sila umatin yung 14. Yung 14. Yeah, 14. Tapos, may mga nag-i-invite din sila. Nice. May mga fellowships po ba kayo? Alam ko parang minsan nakikita po namin may Christmas party na, ganyan. Mga ganon, usually, lalo na pag
ito, naku, magki-Christmas party na naman tayo. Alam nila, di ba? Oo, May alam na pa-games nila. po ba ito? Ganyan. Oo, Wow. meron din. Cute Pero syempre, naman. mahirap din i-explain actually sa kanila. Kaya patient din po kami mag-explain. Parang same lang naman sa atin ng mga hearing person. Kung ano yung mga activity na nagagawa natin, nagagawa din naman nila. Oo, yun lang. Ang ano lang kasi magsasign ka pa. Yeah. Tayo kasi direct mag-voice. Oo. Kaya minsan parang, pag hindi nila maintindihan, wag na lang. Ibang activity na lang. Oo, gano'n. Pero kahit na ganun po, may ministry involvements na po sila ngayon. Tama po, no? Kasi Yeah. during our special occasions like First Fruits and Yes, oo. anniversary yun. Can you tell us po yung mga ministry involvements na po nila? Actually, matagal naman na sila, lagi silang nag-i-invite, no? Nag-i-invite sila ng mga kapwa deaf nila. Tapos, itong kailan lang yung garage sale natin. Yes. Sila na mismo ang nag-inquire sa akin. Una kasi parang ayaw ko na sila paisali. Pero sila yung nagtanong magkano, papano, saan, di ba? So, okay. Kaya, sinabi ko sila kay Reza. Opo. So, yun yung isa, no? Tapos sa usually pagka-anniversary natin and then First Fruits, willing yan sila na tatanong sila sa amin, may special number ba tayo? Kakanta ba tayo? Parang kakanta talaga, kakanta ba tayo? Yung mga ganyan. Happy talaga sila na meron silang ginagawa. Yes. Oo. Yun. Totoo. Kasi iba nga po, no? Dahil before, can you remember po kung kailan nga parang nag-start ang ating deaf ministry? Parang time yun ni Kuya Oo, Ronald. kami pa nila, Sila pa yun. mga 1989, Wala pa ako something, nun. 1990. Wow. Tapos, fluctuating lang talaga yan. Maraming, mawawala, nandyan. Meron lang kasi talaga tayong dalawa na faithful na kahit wala nang nagsasign. Nandiyan umaaten. Umaten sila. Oo, Right, yung siya kasi. tinataguan ko pa sila. Nandyan pa rin sila. So, yun. Pero namatay na yung isa actually. COVID siya. Pero, ayan, dahil din kay Rogelio na talagang very faithful siya. Ayun yung conviction. Eager talaga Ayan. siyang matuto. Yeah. So ngayon nakikita po natin yung growth. I mean, hindi lang Siya po rin by yung number. nag-invite noon, nung mga umaattend na yun. Siya ang nag-invite niya. Nakakatuwa na Mas Kuya Rogelio. So hindi lang po sila nag-grow in number, pero ngayon po yun yung syempre biyaya ng Panginoon dumali sa kanila. Siguro in a different form lang dahil differently abled sila. Pero ngayon sila na mismo yung may desire na maging involved, Totoo. ganyan. So ano po yung, syempre nakikita niyo po yan, sabi niyo nga po, may time na tinataguan pa, ganyan. Pero ano po yung, siguro yung nakikita niyo po na joys and even challenges sa ministry na ito at yun, yung pagiging part po ng deaf ministry natin. Yan, si Teacher Shana. Enjoy ko na, kasi di ba kakaiba sila? I mean like, deaf sila. Masaya ako kasi, like, syempre, pag nag-preaching si pastor, i-interpret mo talaga na nakapag-serve ako sa kanilang community. Ang challenges doon, kasi iba-iba yung sign language nila. no? Nag-evolve din yung language Nag-change kasi, kaya yung natutunan ko, or namin, parang bakit biglang nag-change na naman. So, ang ihirap i-interpret sa kanila, lalo pag sa preaching, yung mga, syempre, kailangan mo kaya yun yung challenging doon sa part na, kasi may words na iba, yung iba, tsaka yung comprehension. Tama ba? Yeah. Sorry ha. Iba rin ang Iba comprehension. talaga. Yung, kung ano yung gusto mong i-point sa kanila, syempre, kailangan mong ibaba yung sarili mo para maintindihan ng mga deaf community. Yun din yung challenge. I-level sa kanila. Yes. Kung paano. Oo. May Kaya, Gaya nga nung, sabi nga niya, no, yung word. For example, dati, yung mga old deaf, usually, ang members natin is old na. So, old sign language ang alam nila. Like, world. Ang sign ng world, dati ganyan. Pero ngayon, sa FSL, mga young generation ng mga deaf, ang turo nila sa world, ganyan. So, pag sinasign namin yan, madalas natin nababanggit ang world, di ba? So, pag nagsasign kami ganyan, tatanungin nila, ano yan? So, explain namin na ganyan. Tapos sasabihin nila, mali yan, dapat ganyan. Siyempre, hindi naman kami pwedeng makipag-debate kasi language nila yan. Tayo dapat yung mag-a-adjust. So, minsan, pag nagsasign ako, dalawa. Yeah. World, tsaka world. Opo. Ganon. Galing kasi pati yung, yun nga po, no, pati yung sa ating deaf brethren, may difference na rin in terms of generation. Oo, Parang apparently sobra. may gap
pala, Yeah. no? Totoo yan, Doc. So, kailangan talaga as interpreters, parang kinikater nyo rin po. Alam ko po si Miss Daisy ay nagpatuloy po no, yung education, Oo. yung pag-aaral po Yes. ninyo. So, Oo. how important is it po na parang kailangan patuloy pa din Oo, kayong natututo? Really, it's a necessity, no? Hindi porket graduate na ako dun sa 6 sessions or 6 levels ng PRID, tapos na. Hindi, kailangan mo talagang magpa-refresh, enroll ka ng refresher course, ganyan. Tapos, kailangan mo talagang makipag-usap sa DEF. Yeah. Hindi pwedeng, ay magre-review lang ako ng mga signs, okay na ako. Hindi. Talagang, mayroon kasing magaling mag-interpret, meron ding magaling mag-voice. Yung Paano po yung voices, pag yung deaf, may sasabihin ang deaf, ikaw yung voice niya. Ikaw magsasalita. Ikaw yung magsasalita for them. Oh, Merong different. ganon. Ano po pala yun? Skill. Yeah. Wow. Kaya ang hirap talaga siya, Doc. Kaya kailangan na din mag-aaral. Kailangan mo na mag-refresh. Yeah. Lahat tayo. And for us, of course, I think napaka-importante po no na hindi lang po yung interpreters like parang professional interpreters ang matuto, kundi pati actually lahat, no? Tama po ba? Oo, dapat talaga. Would you agree? Yes. Maganda yun. Si Shana. Yes, I agree with you, Doc. Kahit hindi lang kami, dapat nga lahat alam. Kasi, syempre, sa community, baka may deaf din yan na sa lumuha mo. But kahit hello, hi, ate, masaya na sila, Yes. diba? Tuwang-tuwa na yan sila. How much more if lahat sila, yung mga kapatiran natin na marunong mag-sign, like kahit hi, hello, or shake hands. Masaya yan sila, sobra. Sobrang masaya. Nakaka-build up. Madadaldal din yan sila. Totoo po. Nakikita ko po kayo minsan. Pero ano naman po, talking about, siguro no, about yung employment or career, parang availability po ng mga careers sa kanila, would you say po na marami na po ngayon ang nakikita nyo business establishments na, or sana siya share po ng ating brethren sa inyo in terms of their careers? Sa labas, no? Like, mga batang mga deaf ngayon, talagang they have more opportunities kasi talaga nakapag-aral sila. Some of them graduated pa ng mga IT. Marami sila. Mas marami mga deaf ang IT. Mga computer talaga sila. Tapos, pero yung mga old people na old deaf, yun na medyo hirap na ngayon, no? So, yung iba, at least they can start their own business. Yun. Yung iba naman, they really try to be employed. So, yung mga iba, ito lang janitor, mga kasama sa bahay, yung mga ganon. Pero kung sa inclusivity, medyo kulang pa talaga tayo. Kasi, kailangan talaga, kahit pa paano, yung mga hearing take time to really kahit basic, mag-aral ng basic sign language to be able to communicate. Opo. Tsaka, kasi sino bang mag-speak up for them? Yes. But, syempre, tayo na, siguro na hearing yung community, tayo mismo makapag-advocate for them. Yan. So, in terms of, baka hindi po kayo masyado familiar, pero in terms of mga batas po ba na, may mga naririnig po ba kayo na ngayon na pinapasa na for them, ganyan, para mas marami silang opportunities? Yeah, meron yan sa Magna Carta. Meron talaga yan sa Republic of the Philippines. Wow, no? Yes. Kasi kaya, hindi lang naman sa deaf eh. Marami namang disabilities like autism, learning with this. Lahat naman sila, they're dapat equal na. Kasi before, kasi hindi sila tinatanggap. No, walang inclusive talaga. But now, parang pinupush na ng community na kailangan isali na din sila. Diba? Parang ganun. Yeah, nakakatuwa. And nakakatuwa na mismong sa atin pong, sa loob ng ating eklesiya ng Lighthouse, ay matagal na pala, 90s, hindi pa pala po kami buhay. Wala pa. May ministry na tayo, so ibig sabihin talagang nandun na ang biyaya ng Panginoon, so talagang ano lang natin, papadalo. So siguro po, paano niyo po, last na lang na message for our viewers patungkol po sa, sa ngayon na sineselebrate po natin ang ating pagiging inclusive. Yan. Any message of encouragement po? Ayun po. If you can, no, try to enroll po sa ating any institutions po na nagtuturo ng basic sign language. But I can recommend Philippine Registry of Interpreters for the Deaf. And then, kahit po first level lang, ang basic, it would really help you to communicate with the deaf. Yan. Yes. At yun nga po, no, para sa ating lahat, let's all hope na matutunan natin to communicate in different forms. And now, let's listen to Bishop Ruben in Hebrews.
And welcome to Hebrews. Ito po yung bahagi sa ating Lighthouse Cafe. Ito yung segment na ito na naglalayo na bigyang daan sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa, no, araw-araw, mga kabuhayan natin, mga pagpapagal natin, ang katotohanan at aral ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Itong mga pinag-uusapan natin, narinig natin itong mga interviews na ito, ano po? Lalo na yung tungkol sa pagkakaroon ng compassion, pagkakaroon ng patience, on top of whatever we do in life. Ano po? Para sa tao. Well, alam niyo po, ang ating kalalagyan ngayon bilang mga mananampalataya ay may kapuspusan ng biyaya ng Panginoon. Lahat na nakakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay nananahan sa kanila ang kanyang spirito. At hindi lang po iyon. Nananahan din ang kapuspusan ng biyaya o grace ng ating Panginoon. Grace hindi lamang na nagligtas, kundi grace na tayo ay nakakikilos, no? At nakikikilos tungo sa kaluguran at luwalhati ng Panginoon sa ating buhay. Doon sa Luke chapter 7, ay may nangyari na si John ay nagtanong kung si Kristo nga raw talaga ang Mesiyas. Nagpadala siya ng kanyang mga disipulo. At ganito ang sagot ng ating Panginoon. Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard, how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached. Okay, at yan po ay galing sa ating Panginoon, sapagkat nung dumako siya sa mundong ito, hindi lang po siya dumiretso sa krus ng Kalbaryo para maghain ng kanyang sarili. No. But he extended himself in virtuous ways to people who are in need. Of course, sa ating pong buhay ngayon, hindi na po katulad ng narito ang Panginoon. We cannot raise the dead. Ano po? Kahit tayo mga mananampalataya. We cannot even make the blind see or the deaf hear. Marami po tayong hindi magagawa na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa. Subalit, ginagawa po natin ang lahat-lahat sang-ayon sa biyaya ng Panginoon sa atin. Okay? Nasa pamamagitan ng biyayang ito, ang lahat ng ating mga abilidad, anuman ang ating napag-aralan o equipping mula sa mundong ito, naging doktor, naging inhinyero, okay? Naging mga kung ano-ano sa mundong ito. Hindi lang po tayo nagnanais magkaroon ng kabuhayan o posisyon o yaman and everything. Ang biyaya po ng Panginoon ay hindi pakabig o pagtanggap lang ng mga bagay na ito. Minsan ang ating panalangin, tumanggap tayo ng pagpapala. Hindi po. Kundi ang biyaya ng Panginoon ay nasa daloy ng kabutihan ng Panginoon sa iba. Kaya po yung sinasabi sa ating talata, halimbawa, no, sabihin mo, okay? Sabihin mo that the blind see. Hindi lang naman po yung bang physically na makakita sila, kundi magkaroon ng gabay, tatangan sa kanila. Yung lame na sila'y makalakad, hindi man physical, pero may umaakay sa kanila. May tumatangan, may umaakay. The lepers are cleansed. Alam niyo po yung mga lepers nung araw, wala silang lugar sa lipunan. Subalit sa biyaya ng Panginoon, tayo na kay Kristo, ay maaari tayo magkaroon ng magandang pagtanggap po sa kanila. Na hindi sila rejected sa lipunan. The deaf hear. Alam niyo po, itong mga bagay na ito, na kahit ang tao ay may limitasyon, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon sa atin. Sila ay magagabayan, sila ay maaakay, sila ay matatanggap. Ano po? At sila ay magkakaroon ng pag-unawa, maiintindihan sila. Hindi po ba minsan napakahirap na may para kang gustong sabihin na hindi ka naintindihan? Kung kaya ang ministries po sa biyaya ng Panginoon ay inaabot ang lahat ng ito. Yung mga hindi naintindihan ng lipunan, yung hindi maintindihan kung ano ang sinasabi natin, ay binibigyang daan ang biyaya ng Panginoon at sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon upang ang lahat ay maakay, magabay, mabigyan ng pagtanggap at kaliwanagan
para sa lahat. Yan ang ginagawa ng biyaya ng Panginoon sa atin. Hay nako, napakabilis ng araw, Disyembre na, at napakabilis ng oras, magwawakas na naman tayo. Anyway, but thank you for joining us. Sana, ating mga napag-usapan, hindi ba? No? Okay, yes. Opo, tama ba, Bishop? Hay nako, hindi natin na sulit naman yung ating usapan with our guests. No? Kasama po si Doc Aika, si Kuya Hernan, of course, dyan po si Ate Daisy, si Ate Ashana, Kuya Raj, and si Ate Tin. You can rewatch and share our episodes from our Facebook page and YouTube channel. Salapin nyo naman po ang Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. Sa YouTube naman, look for GCTV PH. Make sure na rin po to like and subscribe. Yes, hay nako. At para naman po sa lahat ng mga on the go, meron na rin po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. At yan, shoutout din po sa ating mga faithful na tech and food team na hindi po nagsasawa, no, na gawin po yung ating mga tech stuff, no. Yan, dahil hindi po ito magiging posible kung wala po sila, nandyan po sila. Direct Edwin Ballesteros, John Gamboa, Aaron Joy Abante, EL Sid, Jeff Alvarado, Leigh Alpas, Japs Dominguez, Chris Pertes, Emily Ballesteros, Daisy Ku, Maluin Nirina, and Jabez Gamboa. Ayan, hay nako din, Micah. We would also like to thank our ministry partners for Gospels Catering Services, Hub 105 at Haircutters Republic. You can visit their branch po located at Q Plaza Mall sa Cainta, Rizal. Ayun. Gusto na matulog ni Micah kasi gabi na. So, join us again next week, Monday night, same time, 8:30, for another live broadcast ng ating pong Lighthouse Cafe. Where good talks happen.